Okay. So of course, dito sa pag-uusapan natin, maa-achieve natin ang magkaroon tayo ng financial freedom. Pag sinabing financial freedom, malaya tayo dahil magkakaroon tayo ng passive income, matuto tayong mag-save ng ating perang mga pinaghihirapan, makakaahon din tayo sa mga utang na meron po tayo, and we will learn how to manage our own money. Magkakaroon tayo ng magandang plano, we can reduce expenses, we can also increase our cash flow at mabuhay po tayo ng simpleng pamumuhay. Dahil meron na po tayong ma-achieve ng mga investment, makakapag-prepare tayo to achieve our financial freedom. So having enough money without worrying expenses is a financial freedom, right? Agree po kayo dyan? And of course, yan, tinuro na po sa atin sa MO, yung sa unang session po with Coach Romel, is how we are going to build a solid financial foundation. So, kaunting review lamang po ang gagawin natin dito. It is like just building a house with the order of priority. Siyempre, mag-umpisa tayo doon sa ground. Ano yung ating healthcare? Of course, ang na-discuss ng ating Coach Annette. So, long-term, short-term, and senior care. Ano ang kahalagahan nito sa atin? And then, next is the income protection, and that is the life insurance, at ang mag-manage tayo ng ating mga kautangan. And of course, emergency funds na kailangan po ng bawat isa sa atin. And lastly, investment in the form of asset and stocks para po tayo ay maging matibay ang pag-build natin ng ating solid financial foundation. Okay, so what is investment? Ang sabi dito, investment is an asset that is purchased, binili mo, with the expectation that will generate income or appreciate in the future. Sa madaling salita, paiiksin ko lang, ito yung mga inimpok mo, ito yung asset na binili mo na para pagdating ng panahon, ito ang magpapasok ng pera sa bulsa mo. So that is investment. Yan. Maituturing tong isang investment pagka po ito ay magagamit mo na. Hindi yung investment na, for example, nag-invest ka, di ba? So, ginagamit mo na yan. Ang karaniwan sa ating mga Pilipino, sige, magpapatayo ako ng bahay, di ba? Pero yung bahay na yun ay nagagamit mo, tinitiran mo. So, magandang investment, pero hindi siya isang asset. Kasi, hindi siya kumikita, kundi nagagamit natin siya. So, yun po ang difference. So, bakit natin kinakailangang mag-invest? Why invest your money? Bakit nga ba? Kasi para po mabit natin yung inflation. Ano nga ba ang beat inflation? Ito po yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pero bumababa naman yung ating purchasing value ng ating pera. Nawawala ng halaga, kinukulang pa rin tayo sa pagbili ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw natin kasi bumabagsak ang value. So that is inflation. Bakit natin? And sasabihin nila, paano ako mag-i-invest? Ang taas nga ng inflation. So alamin po natin, bakit nga ba natin kailangang mag-invest, di ba? And at the same time, para ma-achieve din natin yung ating mga financial goals. Yan po yun. Bakit natin kailangang mag-invest? So of course, pagka tayo nag-invest, marami tayong mga challenges na kailangang gawin. At ang higit sa lahat, magkakaroon po tayo ng tamang disiplina sa ating mga sarili dahil para ma-achieve natin yung ating goal, di ba? So, paano tayo magkakaroon ng disiplina? So, this is getting an instruments that will help you achieve your real goals. Ayan ha. Again, disiplina, discipline. Kailangan tayo magkaroon ng discipline. So, discipline is also a virtue. Ika nga. And of course, so ngayon, matanong ko po kayo, saan ba napupunta ang pera mo? Okay? Yes, saan po meron kayong pera? Saan nakalagay ang inyong mga perang pinaghihirapan? Maaring masabi natin, ito ay nakalagay sa ating mga savings account sa bank. Tama po ba? Okay. Of course, yung mga savings account na yan sa bangko, magkano naman po sa tingin ninyo ang tinutubo ng ating savings account na meron tayo sa bangko? Annually, magkano po ang tinutubo ng inyong pera sa bangko annually? Yan, wala pa po. Tama po kayo. Wala pa po itong 1% annually.
dahil nga po sa taas ng inflation. Pero hindi ko naman po sinasabi na masama po ang bangko. You can put our money sa mga savings account kung ito naman po ay kinakailangan nating kuhanin in case of emergency. Madali po natin siyang makuha. That's why, mas maganda po na gamitin po natin ang abundance formula. Okay. Abundance formula is the 10-20-70. So, ibig sabihin, dun sa 100% income natin, kaunting review lang, is ibabawas natin yung 10% na tithes, yung ikapu, and then less the savings of 20%, and then matitira sa atin ay ang expenses o yung lifestyle na meron po tayo. Makikita nyo, let us compare. Meron tayong matagbang piggy bank at ang mapayat na piggy bank. Ano ang connection nito? Bakit natin kailangang ikumpara? Dahil gusto ko lang pong malaman, matulungan natin ang bawat isa sa atin kung paano natin i-assess ang ating mga sarili. Kung nagagamit ba natin ang simpleng abundance formula na pinag-aralan natin for this membership orientation. So, kung ikaw, ang ginagawa mo pa rin is pag dumating ang sweldo mo, bibili ka kaagad ng mga expenses, and then most probably, walang matitira sa savings mo. Diba? And that savings, ay ito yung pwede mong ipasok sa investment part mo. So kung halimbawa babalik na rin natin, gusto nating matupad yung ating mga goal when it comes to financial freedom, sundin po natin ang abundance formula, bawas na din natin dyan ang 20% para sa ating savings, at saka po yung gastusin ay saka natin iba-budget wisely. Diba? So ang sabi dito, the definition of savings is the amount left when the cost of person's consumer expenditure is subtracted from the amount of disposable income that he or she earns in a given period. So ngayon, tingnan naman natin, ganito ba ang piggy bank mo? Kung ina-apply mo pa rin yung dating lifestyle na meron ka. Malnourished na ba ang ating piggy bank? So let's try to mag-adjust tayo ng ating mga lifestyle and try to start applying the formula of abundance. So when you come to investing, ang ibig sabihin yan, meron kang commitment. Yan, commitment na magamit mo yung pera mo, mag-e-expect ka na ang pera mo ay lumago, di ba? Make more money, and of course, ma-achieve mo yung long-term goal mo. So, syempre, tayong mga nanay, ayan, we have to take, pagdating sa investment, magkakaroon tayo ng mga considerations. At ang unang considerations nga dyan ay kailangan meron tayong goals. Diba? Bakit ko kailangan mag-invest? Para saan? Bakit ako mag-i-invest? Ano yung pinaka-goal ko? At kasama rin sa ating mga considerations ay yun pong ating okay, ang sabi po ni Coach Romel ay payat na yung piggy bank. Opo, malnourished na, di ba? So ayan, consider po natin yung time horizons. Ibig sabihin yan, yung panahon na igugugol mo at yung risk tolerance at ang ating diversification o yung diversified. Ihimay-himayin po natin ang bawat isang considerations na yan. So before investing, know your purpose, yung goal mo. Bakit? Kasi meron kang objective, di ba? Ano ba yung mga objective na po pwede? Pwede mong sabihin na itong investment na ito, pag-iipunan ko to para sa pag-college funds ng aking anak, di ba? Itong investment na to, mag-i-invest ako nito dahil kailangan ko ito para sa aking retirement age. Yan. So those are examples of goal. So kailangan alam mo din yung appetite for risk. Ibig sabihin, gaano mo ba dapat bitawan yung investment na ipapasok mo. You have to know the risk effect, no? Kung ano ba yung value, ano ba, dumating yung fluctuation, nagfa-fluctuate yung market. So, ikaw ba ay nandoon sa ganong klase ng laban na ano't ano man ang mangyari, ikaw ay hindi aatakihin, di ba? Hindi ka aatakihin, hindi ka nenervyusin dahil, uy, naku, yung aking ininvest, di ba? So, dapat nakahanda ka. Handa kang sumugal, ika nga, yan. And of course, yung time horizon. Gaano mo katagal gustong bitawan yung i-invest mo? Di ba?
Yan. So time horizon is how long you can wait before reaping the benefits of investing. So it is safe as short 1 month or till 5 years. Kung mapapansin ninyo, napag-usapan natin, so Kaiser has three. It's 3 in 1. Kasama na diyan yung investment. So ilang taon tayo matagal mag-iipon? That is, we have to pay 7 years. And then doon sa ikawalong taon na yun, papasok na si investment. So ilang taon ang paghihintay natin? Ibig sabihin, naka-ready ka ba? Are you willing to hold your investment? Naghintay ka ng maturity period. Yan po yun. So that's why yun yung mga dapat nating pakaisipin sa ating pag-invest. And of course, we have to take another considerations. Ito yung kasama yung edad, di ba? Kasama yung edad ng kukuha ng Kaiser plan o yung panahon na mag-i-invest ka. So, yung mga dependents mo, yan, yun ang mga kailangan nating i-consider na maaari nating kaharapin. Kasi mentras tayo po, pagka nag-i-invest tayo, napakahalaga po nung oras. Lumalakad po yung oras. Dahil halimbawa, nag-try kang kumuha, nag-avail ka na ng Kaiser plan mo. So, ang eligible age po niyan is from age 10 hanggang 60. So, eto, kakakausap ko lang po ng isang client, ang edad naman po pala niya ay 67. But she is very much willing to avail. Sabi niya ganyan. Kaya lang, yun nga, sabi ko sa inyo, yung time, yung kahalagahan ng oras natin ang hinahabol po natin dito. So of course, invest with a purpose goals. Ano-ano nga ba yung mga goals na dapat na meron ka? Bakit ka kailangang mag-invest? First is yung health, di ba? So, yun nga po yung Kaiser. Bakit mo kailangan mag-avail ng Kaiser na ipaliwanag po sa inyo a while ago. And then, para naman sa iyong retirement na pagka dumating ang takip silim at ikaw ay merong what if I live too long, huwag ka naman sanang dumating sa panahon na ikaw ay aasa na lamang sa tulong. Dahil, although ikaw ay mahal ng mga anak mo, di ba? But then, darating nga po ang panahon, sabi nga ni Coach kanina, darating ang panahon na ikaw ay magiging ng liability. Di ba? Ngayon, kung meron kang nakapaghanda na investment para sa iyong pagre-retiro, ikaw ay magiging asset. Hindi ka magiging pabigat para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo mararanasan na ikaw ay pagpapasapasahan. Di ba? And next is, again, na-mention ko sa inyo, it's about education. Kaya ka mag-i-invest. And of course, lahat naman po tayo ay nagnanais na makapagpatayo ng ating sariling bahay at makatira sa isang komportableng tahanan, di ba? And another one is yung, ayan. So, sino ba naman ang hindi mangangarap na magkaroon ng four wheels drive? Minsan nga nauuna na yung susi. Di ba? Nauuna yung susi sa ating pangarap. Di ba? Libre naman po yan. At, ayan, travel dito, travel doon. Mahirap naman po yatang ikaw ay magta-travel pero ipangungutang mo, 'di ba? So that is not a good goal para sa ating purpose. Yan, bakit tayo mag-i-invest. And of course, bakit ko kailangan i-discuss ang ating 3 financial stages ng ating buhay? Ang first stage ay ang man at work. Ito yung panahon na tayo po ay nasa ating kalakasan in our productive years. So during that productive years, tayo ay gumigising araw-araw and we are working hard to earn money. But then, darating ang panahon, ayan, darating ang panahon, darating na tayo dun sa stage ng man at money at work. Ang ibig pong sabihin yan, na habang po sana tayo ay nasa ating productive years, nakakapag-ipon na po tayo. Nakakapagtanim na tayo, nag-iipon na tayo during those years. Dahil nangangarap na tayo, nagkakaroon na tayo ng malinaw na goal na bakit ko kailangan mag-ipon, bakit ko kailangang mag-save, meron na tayong malinaw na purpose of investing. At isa na nga po diyan ay ang higit sa lahat, money will be the one working for you pagdating na ng retirement, 'di ba? Kasi hindi naman tayo immortal. 'Yan, dadating ang panahon na tatanda ang bawat isa sa atin at kailangan magkaroon tayo ng passive income, the return of investment. Money will be the one working for you. Para hindi natin maranasan na at the age of 65, kailangan pa rin nating magtrabaho to earn for a living, to survive.
So, where to invest? Ayan, saan tayo po pwedeng mag-invest? So, meron na tayong investment goals at meron na rin po tayong vehicle. So, of course, ang goal natin, gaano katagal, feature, and investment. For example, okay, ang goal natin is to have an emergency fund. So, dapat, ang duration nito, ang time nito is mabilisan lang. Di ba? And liquidity, ang ibig sabihin yan, pagka pinasok ko siya at nangailangan ako ng emergency funds ko, ay madali ko po siyang makukuha. And saan mo siya po pwedeng ilagay? You can put it in the savings bank. Yan, money market. Para nagkaroon ka ng emergency funds, yun, mayroon kang agad makukuha. And this is pang ilan siya? 1, 2, 3, 4. Pang-apat po siya sa building blocks ng pagbibuild natin ng ating solid financial house. So next is home repair. Ayan. So bakit natin kinakailangan ng home repair? Kasi nga po, hindi naman maiiwasan na kailangan natin magkaroon ng maintenance, 'di ba? Maintenance ng ating bahay para patuloy itong maging maganda, ayan, mapaayos natin. At dapat ang duration po nito ay maiksi lamang, short term, at madali natin siyang makukuha, and we can put it in time deposits or savings din, yan. Basta meron ka rin pong kailangang pagpuntahan ng investment na yan. So next is ang education. Ayan, lahat tayo present dito, di ba? Pinapangarap natin na magkaroon tayo ng sapat na college funds para sa ating anak. So we can put it in the medium term. Nag-grow siya, dapat siguraduhin natin na nag-grow yung ating investment, nag-a-add siya, and liquidity para pag dumating yung time na yan, na dumating ang age ng 18 years old na magka-college ang ating mga anak, we can use those funds. And pwede natin siyang ilagay sa balance fund. And lastly, sa ating retirement. So this is a very long-term goal, di ba? So dapat siguro mas maganda makapag-start ka na at early age of mga 20 to 30. Yan. So para mas mahaba-haba yung growth, mas mahaba-haba yung time of investment na ipapasok mo for your retirement. At pwede po natin, dapat isipin natin na talagang tataas yung value niyan at pwede natin siyang i-invest sa equity funds at saka yung sa mga stock market. So, protection, ayan, kailangan ng bawat isa yan. And this is insurance, di ba? Life protection na kailangan natin. And this is also a long term. Kung meron kung iba dito sa atin na nakapag-avail na ng mga life insurance, make sure na mababasa po natin ang bawat policy na kung tayo ba ay properly insured. And of course, ito po ay guarantee. So we can put that investment of protection sa Kaiser at ang MB Life, which is very affordable. Yan. Pwede po nating ilagay dyan yung investment na yan. And now, let's try to have this one. Okay. What type of investor are you? Ito ba ay suitable? So, to know what suitable investment na aakma sa pangangailangan mo. So, let's try. Meron tayong type of investors. Ang isang type of investors is conservative, moderate, and aggressive. Okay. Paano natin i-classify? Ang conservative, this is wants to protect their money while giving it space to grow to the low-risk investment. Noong una, masasabi kong ako'y kasama sa conservative type. Kasi kakaba-kaba ako. First time ko lang magkakaroon ng ganong klase ng investment. So, they want their savings, take advantage of investing opportunities, and they want to reach their goal as early as 1 hanggang 3 years of investment. And next is yung moderate. So, this is, pag sinabing moderate, this is you want the balanced capital growth and protection. So, mas prefer mo yung bonds and equities as the way to reach your goals while building your financial for a long term. At ang pangatlo, ito naman po yung aggressive. Ibig sabihin, you are committed in a long-term investment. Kahit na maka-encounter ka pa ng markdown turns along the way. So, masasabi natin, siguro kung talagang malaki yung pera mong i-invest at ready ka na isapalaran yung investment na yan. Halimbawa po, one example is nagkaroon ng pandemic. Di ba?
So, maaring sabihin natin itong pandemic na ito ay nag-cause ito dun sa mga tao ng mga investors na magkaroon ng isang agresibong, pananaw o aggressive decision for them to invest. Dahil makikita naman po natin na nagkaroon talaga ng markdown. And until now, ayan, masasabi kong siguro hindi pa rin nababawi. But then since aggressive type ka nga ng investor, handa kang maghintay for that kind of commitment na meron kang, ma-reach mo rin yung panahon na yan, na yung goal na yan ay magkakaroon ng earning potential, mag-i-increase yung earnings mo habang ikaw ay naghihintay. At sana, we just hope na sana nga tumaas yung ating mga hinihintay na earnings sa ating mga investment, okay? So of course, okay, so let us try to simplify. Ayan, ang kahalagahan nga daw po ng compounding interest na sinimplify ito ay shinare sa atin ni Albert Einstein, which is 72 divided by the interest rate. So this is the number of years to double your money. Na-discuss na rin po ito na sa ating membership orientation. So, kaunting pahapyaw lang po. Hindi ko na po kailangan pang i-discuss ito. Ayan, dadaanan lang natin. Okay? So, ayan po, medyo hindi ko na po i-skip ko na po ito dahil napag-aralan na po natin kanina. So, for example, we have here, so where can your money grow faster? So, halimbawa, okay, for the rate of return, for 10 years, pinasok mo sa isang alkansya, di ba? Alkansya, o tinago mo yung iyong pera with the 10 years. So, 10 years, yan po ay magkakaroon ng 360,000 and 20 years. Sasabihin nila, safe kasi na dito ko itatago. Okay naman, so wag lang siyang masusunog o mawawala, pero ang rate of return mo is nasa 0%. Kung ano yung pinasok mo, siya ring ilalabas mo, 'di ba? Of course, kung halimbawa naman ay pinasok mo ito dito sa 0.1%, which is most probably sa mga savings natin, ayan, kung pinasok mo sa savings account mo sa bangko, so yan ay magkakaroon ng 361 pesos. Mga halimbawa po ito, yan. And of course, halimbawa, pinasok mo naman siya sa 12%, di ba? So, ito yung mga mutual funds. So, this is the right investment for everyone. Dahil po ito ay nagkakaroon ng compounded interest. So, halimbawa, pinasok mo with that year, 10 years, 20 years, 30 years, and 40 years, you can achieve yung mga gusto mong goal ng investment mo. Diba? So those who harness the power of compounding interest wins. Hindi po, ibig ko sabihin, hindi po sapat lamang na magkaroon tayo ng gusto natin, gusto kong mag-save, gusto kong mag-save sa bangko. Pero hindi natin nauunawaan dahil hindi naman po talaga ine-explain sa bangko yung tinatawag nating compounding interest. Hindi po nila ine-explain yan. But then since naka-attend ka ng ganitong klase ng learnings, ganitong klase ng membership orientation, this is a great advantage for you. Kung saan mo ba tamang ilagay ang pera mo, na kung saan magkakaroon ito ng return of investment, tulad ng pagkakaroon ng mutual funds, stocks, at ang PDF funds. Ayan. So, those who start early wins more. Ibig sabihin nga po, ayan, pumapasok na naman yung edad ng tao. Kung ba naisip mo mag-start ka at early age, mas mataas po ang magiging returns nito para sa'yo. So, time is of great value. And of course, another example that we have, for example, tayo ay bumili ng 50,000 pesos na gadgets. So, kung halimbawa naman, okay, yung ating 50,000 pesos na gadgets ngayon, pag pinasok natin yung 50K sa isang investment na nag-earn siya ng 12% interest, yan po ay kikita after 40 years. Kasi habang ginagamit natin yung gadgets na yan, hindi po yan tutubo, kundi yan po ay nagde-devaluate. Ibig sabihin, nawawalan siya ng halaga. Diba? So, dapat nating isipin ang mga bagay-bagay na kung saan po pwedeng mag-accumulate itong atin, magkaroon siya ng growth. Pwede rin naman nating sabihin na itong gadgets na ito ay ginamit natin sa isang negosyo. Diba? So,
pagpalagay natin, ginamit natin sa isang business. Yan, ginamit natin sa isang business ang gadgets na to, it will be considered as good investment. Diba? Kasi kikita tayo dyan. But then, kung halimbawa hindi naman tayo bumili ng isang gadgets, hindi natin in-invest din sa mga ganyang bagay, at pinasok natin sa 12% interest, mas maganda po ang magiging positive income, positive value ng ating perang iipunin for that certain period. Okay? So, there are two types of investing. Ang una po ay ang direct stocks, yan, direct investing at ang indirect investing. Pag sinabing direct investing, ito po yung tulad ng MyTrade, that called financial. Yan, ewan ko kung familiar na kayo sa mga ganyang investment. And of course, meron tayong tinatawag na indirect investment. Ito po yung tulad ng Ramper, Soldibo Funds na meron tayo sa ating IMG. Ayan, Sun Life Management, Asset Management, Atram, Field Equity, and FAMI. So, meron po tayong 200 direct stock brokerage ng PSE. So, ang atin naman pong mutual funds, meron naman po tayong about 43 mutual funds in 33 mutual funds companies dito sa Pilipinas. And disclaimer lang po, okay? Ang IMG po ay hindi nagbebenta ng mutual funds or investment. Ang nagbebenta po sa atin ito ay ang Ramper Financials na kakampi o kapartner ni IMG. Okay, when it comes to direct investing, ito po ay pwede natin i-compare na tayo ay nakasakay sa isang bus. And meron tayong driver at siya yung nagda-drive para sa ating mga investment. And meron naman tayong direct investing. Ito naman po yung ikaw mismo ang magda-drive ng manibela. And syempre, kung direct investing ka, dapat meron kang tinatawag na knowledge. Sapat na kaalaman, pang-unawa, dahil ito po ay kailangan mong i-monitor. Do it yourself at mas malaking capital po ang kakailanganin. So, dapat yung information mo, hindi po pwedeng 20 pesos ay makakapag-invest ka. Hindi po pwede yun. Dapat, dahil ito po ay masyadong risky kung hindi magiging enough yung knowledge mo sa pag-i-invest ng direct investing. So, yan, sabi ko nga po sa iyo, Ramper Financials as ING Trusted Investment Partner. Sila po ang nagbebenta nito para sa atin. So, disclaimer, ING does not sell mutual funds or all mutual funds are sold by the Ramper Financials. At isa po yan sa benepisyo na meron po tayo sa ING. So, again, nabanggit natin ang mutual funds which is another form of investments and how does it work? Ganito po yan. So, na-explain din po ni Coach Romel. So, babalikan lang po natin ng kaunti. So, ang mutual funds, meron po tayong tinatawag na net asset per share. Okay. Yung mutual funds po, this is an investment company that collects or pool investors' contributions sa purpose of investing sa iba't ibang klase ng platform. Meron siyang stocks, meron siyang bonds, meron siyang money market, at combinations nung tatlong yan. Of course, ano ang meron tayo sa mutual funds? So, ganito po yan. Okay, kung ikaw ay investor, ako ay investor, ipo-pull out po ang ating mga pera at ito po ay dadalhin sa isang fund house. And then after that, ito po ay ima-manage ng mga fund managers na siyang may kaalaman, professionally pulled sila at yan po ay ipapasok nila sa mga companies, top holding companies, yan. At i-invest po nila yan, diversified, at ito po ay very secured at mag-gain po yan, mag-generate po yan ng interest at babalik po sa atin, mga investors. Yan. Pasok lang tayo ng pasok ng ating investment at bahala na po yung ating driver ng fund managers kung saan niya dapat ilalagay yung ating mga ininvest. So, professionally managed nga po yan. At the same time, very liquid. Pwede po natin siyang makuha. So, meron din po siyang diversified na tinatawag. So, low minimum investment ang requirement niya. Very transparent dahil meron po tayong statement of account na makikita po natin sa ating mga portal. At the same time, strong track records
safe and secured, at nag-gains po siya ng interest at tax exempted na po siya. So what do you mean by diversification? Ito po yung ibig sabihin, sa madaling salita, ikaw ay mayroong itlog na nilalagay mo in different baskets. Di ba? Ito po yung technique nun. So pag halimbawa, nabasag yung itlog dun sa isang basket, hindi po totally mababasag yung lahat ng itlog na nilagay mo dun sa basket. Dahil ito po yung diversification. May matitira at may matitira pa ring itlog dun sa basket na paglalagyan mo. Yan po yun. So, of course, the classification of mutual funds, meron tayong tinatawag na bond fund or fixed income. Ito po yung funds that invest in government securities. At nag-earn po ito ng average return of ng 6%. Yan. And another one is the stock and equity funds that invest in a variety of stocks and equities. And ang ating pong return of investment nito ay 18% at meron po tayong tinatawag na balance. This is the combination profitability of investment and the stability of fixed income. Combination na po yan. So, 12% po ang return po nito, average return. So, for me, IMG is an industry disruptor. IMG is all about financial education and they don't sell a product, but they sell you a way of life. Yan po ay ayon sa ating minamahal na President and CEO ng Ramver Financials na walang iba kundi si Rex Mendoza. So what is this peso cost averaging? Kung sa mga baguhan na ngayon nyo lang po ang narinig ito, this is the effective way of investing. Ito yung bibili ka, tapos i-hold mo. So paanong paraan? For example, we have here two persons, si John and si Peter. So, nakatanggap sila, ayan, nakatanggap sila ng kanilang mga 13-month pay. Sabihin na natin 13-month pay. Si John, okay, pinasok niya yung kanyang 13-month pay na 12,000 pesos sa mutual fund, sa peso cost averaging. So, one time lang po siya nagpasok at during that time, ang net asset value per share po ay nagkakahalaga ng 1.1340. So, in total, ang nabili po niyang shares, that is 12,000 divided by 1.13. So, ang nabili niyang shares ay umabot ng 10,582. So, pagdating ng December, one time lang siya nagpasok ng investment niya. Ang nabili niya pa rin na shares ay yun pa rin po. But then, si Peter naman, every month, yun pong 12,000 niya ay pinapasok niya sa mutual fund. So, ang nangyari, nag-iiba ang presyo ng net asset value per month. Kaya, nabibili niya ring shares ay iba't iba. Merong mataas, merong mababa. But then, kung susumahin natin, ang mas nabiling share ni Peter ay mas malaki kaysa kay John. Kasi nga po, nagfa-fluctuate po yung value, yung net asset value per share na binibili ni Peter. So, you can see the difference. Yun po yung net peso cost averaging. Ibig sabihin, ang sabi nga sa atin, bumili ka. Ang technique is, bumili ka ng share mo everyday, magbigay ka kasi nagfa-fluctuate po, nag-iiba-iba po ang presyo ng net asset value. Halimbawa, bumili ka sa isang palengke, may 100 pesos ka. Bumili ka ng kamatis na 1 kilo ay umaabot ng 100 pesos. So, binili mo lahat yon. So, ilang kamatis ang mabibili mo. Then, another day, yung pinagbentahan mo ng kamatis na yon ay ibinili mo, di ba? Pero mas mababa ang halaga ng kamatis na yan. So, yun po, nag-iipon ka ng shares yung kinikita mo doon. Yan po ang simpleng explanation. Sana po na-gets ninyo ang ibig kong sabihin. Mag-iipon ka po ng shares doon sa iyong binibili na peso cost averaging. So, for example, meron pa tayong 3 senaryo. So, ito nga po, si Mr. As, meron siyang goal of investing ng 100 peso a month. So, yung scenario number 1, every month, bumibili siya sa unang buwan, naka-earn siya ng 10, okay, 10 shares. Dahil ang, okay, 10 peso, yan po ang ating value niyan. Then, month 2, yung ikalawang month, tumaas po ang value ng shares, ng net assets. So, ang nabili lang niya ay 833 lang. And then hanggang sa dumating ang month 6, nag-iba-iba po yung value. So pataas po
Yan, pataas po yung value ng net asset value per share. So, the total shares ay umabot siya ng 42.28, pero yung pinaka last share price niya ay mumultiply po yan ng 20 pesos dahil ang price po during that time is umaabot siya ng, okay, maabot siya ng 20 pesos nga. So, in total, umabot po ang total value ng 845. So, the total contributions na ipinasok po niya sa kanyang investment ay 600. Namuhunan siya sa ng 600. So, ang gain niya after 6 months ay umabot siya, kumita siya ng 245.60. So, sa ikalawang senaryo po naman, ayan, mapapansin po natin, so si Mr. Ahas ay bumibili pa rin ng 100 peso. Meron siyang 100 peso per month. So yung 100 peso per month, ang unang buwan ay nakabili siya ng 10 shares. Ang ikalawa ay bumaba naman po ang value. So that's why nakabili siya ng 14.21 and so on. Kaya umabot po ang kanyang total shares ng 85.25 at ang asking price po niyan ay times 10. So in total, nakaipon po siya, kumita po siya ng 252. Pero the same contributions po ang nailabas niyang puhunan. At sa ikatlong senaryo naman po, ayan, meron din po tayo. Mapapansin nyo, yung graph is mas bababa po yung shares. Pero bili pa rin ng bili si Miss Ahas every month ng, Mr. Ahas every month ng 100 peso per month na mag-i-invest siya. Kaya in total, ayan, kung mapapansin nyo, yung total value since nakaipon siya ng 257 na shares with 4.5. Diba? Yung pera nung, yung value ng shares na yun. Kaya kumita siya ng 557. Diba? So, mentras sasabihin na, ang baba, ayokong bumili kasi ang baba, gawa ng inflation. So, yan po, mas maganda nga pong bumili ka ng shares hanggat ito ay mababa. Kasi, pagka po tumaas na yung value ng shares na yan, doon mo makikita, doon mo maa-appreciate yung pinapasok mong investment. Okay? So, be certain in uncertain time dahil nga inflation. So, not timing is better ally to help build a wealth for your family. So, this is not a get rich scheme. Hindi po talaga ito scam. Mag-iipon ka pong talaga ng marami mong shares. So, ano-ano yung mga questions? Frequently asked questions about mutual funds. So, talakayin po natin yan. So, the first question is, how much will I earn if I invest in mutual funds? Are the returns guaranteed? Of course, mutual funds are not fixed income investments. So therefore, it don't pay guaranteed return. Ang mutual funds po ay ini-invest natin sa isang stocks or corporation na ini-issue for government where prices differ. Nagbabago po ang presyo. And so as a result, the value for investment also fluctuates. Tumataas, bumababa. So depende po sa presyo. Yan, depende po sa performance. So next question is, okay, will my investment lapse or expire if I cannot invest monthly? Yan, hindi po. Yan, ang sagot ay hindi po. Dahil hindi po ito katulad ng Kaiser. So, mutual funds do not have lapsing periods or expiry dates. It does not have strict investing schedule. Sabi nga natin, ang pag-i-invest ay mayroong kaakibat na disiplina. If you want to invest, sabihin mo sa sarili mo, monthly, quarterly, annually, depende po yan sa iyo. Diba kung kailan mo siya gustong magpasok. But then, though hindi po siya required, nire-recommends po ng IMG recommends at ng Rankford na ikaw ay gumamit ng peso cost averaging. Yan, magta-top up ka. Invest, mataas, mababa ang net asset value, bumili ka ng shares mo. Yan, continuously. So, another one is how long is the maturity period? Wala po siyang maturity period. Hindi po din ito katulad ng Kaiser. So, this means that the shareholders can sell their shares in any banking day. But most mutual funds, however, charge exit fees for the short-term investors. Meron po siya kasing tinatawag na holding period. Yan. Kailangan i-hold mo yung pinasok mo na shares within 6 months, di ba? Charge exit fees for short term. Halimbawa, ang kanyang holding period ay umaabot ng 6 months or 3 months, wag mo munang kukunin yung investment mo kasi magkakaroon ka ng
exit fees. And can I tell the fund manager? Ayan, magiging diktador ka pa. Okay, so hindi po. Okay, what to buy or sell. Sa karamihan sabi, "Uy, gusto ko mag-invest sa Jollibee." Hindi po. Hindi po natin kailangan silang diktahan kasi nga po, ito po ay, the fund manager will follow the investment parameters. Ayan. Meron po silang mga sinusunod. So, what if something happens to me? Aray ko, ayan. So, your investment will form part of your estate. Mamanahin. Meron kang magiging tagapagmana. But then, however, ayan, kailangan ito ay nakasubject po kasi ito sa estate tax. Parang lupa lang, di ba? So, mas maganda po kung halimbawa na tayo ay mag-assign ng ating co-investor. Kung tayo ay magkakaroon pa lang ng first time investment. Para kung halimbawa, sakali man na ikaw ay kunin agad ni Lord, hindi ito magiging considered as estate, di ba? Mas madali na po itong maita-transfer kung halimbawa meron kang co-investor dun sa inyong initial investment. Okay? Tandaan po natin yan. And of course, in some common additional questions, sabi dito, kailan pwedeng kuhanin? Meron po kung tayo po ay makakapag-add subscription, pwede rin po tayo makapag-redeem ng ating investment. So, kahit po kailan, pwede nyo rin kuhanin. So, paano mag-withdraw? Mag-fill up lang po tayo ng form. Ayan, meron po dang mga instructions, redeem, and may pipill upan po tayo at may ipapasa po tayong ID para maging valid yung ating pagre-redeem. So, saan pinakamalaki ang kita? So, as I have said, iyan po ay depende. Nagfa-fluctuate po yan at ang nakakaalam po ay ang ating mga fund managers kung saan po nila ilalagay ang ating mga ininvest. And with minimum of 20 pesos, pwede na po tayong magpalago. So nakakatakot, baka mawala ang pera ko. As I have said, kailangan buo ang loob mo bago ka mag-invest. Meron kang goal, meron kang purpose, bakit ka mag-i-invest. At kaya nga po natin pinag-aaralan dito sa ING dahil po para po tayo makaiwas sa scam. Dahil wala naman pong mabilis ang kita when it comes. Pag may nagsabi sa inyo, halika sumama ka dito, magbibigay ka ng ganitong klaseng capital or amount at ganito ang kikitain, kayo po ay medyo kabahan na. Dahil posibleng yan po ay scam, di ba? Yan. Mag-ingat po tayo sa scam. So, tips in investing, sabi dito is, know what you're buying and investing. Alamin po natin, masusing pag-aralan. So, no such thing as a short-term investment and no such thing as a get rich quick, double your money, and no low risk, guaranteed high return investment. Ayan. I-note down po natin and you have to remove your emotional attachments. Baka gusto mo nang i-invest, kinakabahan ka pa rin, di ba? So, aralin po natin. Tamang pag-aaralan at higit sa lahat, disiplina. Yan. So, time frame goals without deadlines are just dreams. Hanggang pangarap ka na lang. Gusto ko, mangarap ako ng ganito. Of course, libre naman po ang mangarap. Pero kung hindi mo gagawin at hindi ka kikilos, hanggang pangarap na lamang po yan. Di ba? Again, so how to invest in stock market? All you have to do is, these are the basic requirements. Be an ING member to avail the zero load. Fill up online application. Makipagsangguni po kayo sa mga nag-invite sa inyo for the e-join. Then e-join up. So deposit fund transfer to IMG accounts and you can also pay through the credit cards and upload the deposit slip. So wait for the username and the password of your ING portal. Again, so when you enroll in ING, automatic na po tayo. Yan ang benepisyo na meron po tayo. The free investment seminars and mutual funds at 0% entry fee. So, once na tayo ay nag-enroll, the 1,000 pesos will be our initial, become automatic mutual fund investors ng ING. So, sa ating Soldibo funds, with a zero load forever. Exclusive lamang po ito again sa mga ING members. Okay, so ito po ang example. Ayan, ito po ang statement of account ni Coach Adora. Hiniram ko po ito para sa inyo. So, you see, discipline is the major key for your investment. Di po ba? Milyones na po ang naiipon ni Coach Adora.
Okay, so mutual funds, yan po ay regulated by Republic Act number 2629. Investment company, nasa batas po ito, and since 1963, so we have this PIFA, the 50 Different Mutual Funds Corporation, lahat po ay miyembro ng PIFA. So ito ay tax-free investment, so pwede kang mag-add at mag-withdraw anytime. Hindi mo na kailangang mangutang at maging miyembro ng London dito at London doon. So you have to build your solid financial foundation by following this one, okay? Financial education that you have right now, you can increase your cash flow, proceed ka sa health care mo, and protection in life insurance, eliminate debts, emergency funds, and of course, your investment goals. For the health care, ayan, for Kaiser, we are offering tatlo na po yan, which is 3-in-1. You can have your healthcare, protection, and ang inyong investment. So this is the second level of investing. Again, maraming salamat po sa inyo at sana po ay meron akong na-share